Sa Iran, ang tahimik na maling akalang tapos na ang aftershock, habang sa buong gitnang silangan patuloy na gumagalaw ang mga tectonic plate. Nakita natin lahat ito sa mga nakaraang linggo, mula sa Pilipinas hanggang Venezuela, mula Mexico hanggang Hapon, mula Colombia hanggang Indonesia. Ang kilaliman ng lupa ay biglang marahas na gumagalaw, at ang tahimik na ibabaw ng ating mundo ay sumusuko sa matinding lakas. Ang mga pagyanig ay pumupunit sa kalupaan. Ang ilusyon ng matibay na lupa ay naglalaho, inilalantad ang buhay at gumagalaw na bato sa ilalim. Ang lindol ay tila isang biglaang pagyanig, ngunit sa totoo lang, ito ay marahas na paglabas lamang ng lahat ng nakatagong pressure na naiipon sa ilalim ng lupa. At pagkatapos, humuhupa ang karahasan. Isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa mga guho. Bagamat may mga bahagyang aftershock na dumadaloy sa lupa, unti-unting bumabalik sa ibabaw ang ilusyon ng katatagan. Ngunit sa ilalim, nakatago sa paningin, patuloy pa rin ang walang humpay na paggalaw ng malalaking platong nasa ilalim ng lupa. Walang pinagkaiba ang mundo ng politika sa mismong mundo. Maaring mukhang tahimik sa ibabaw, hanggang sa bigla na lang itong mabasag. Hindi mo lubos na maunawaan ang isang pandaigdigang krisis kung titingnan mo lang ang araw na ito nagsimula. Kailangan mong tingnan ang mga taon ng mabagal at hindi nakikitang pagbabago bago ito nangyari. At hindi ito nagtatapos sa pagguho ng mga tectonic plates o paglala ng tunggaliang militar. Patuloy pa rin gumagalaw ang mga bagay-bagay. Sa loob ng maraming taon, ang naninibabaw na tectonic plate na nagtutulak ng alitan sa rehiyong ito ay ang Axis of Resistance ng Iran. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, nabasag na ang plate na yon. Matapos ang mapanirang mga pag-atake militar sa Tehran, ang rehimen ng Iran ay nalugmok sa kaguluhan at ang kanilang network ay labis na napinsala. Tulad ng pangunahing katotohanan tungkol sa lindol, ang unang pagyanig ay hindi kailanman ang katapusan. Ang rehiyon ay niyanig at inuga. Pagkatapos, tila huminto ang lahat. Nakakalito ang katahimikan dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga paggalaw, hindi ito tumitigil. Sa heolohiya, kapag naputol ng isang napakalaking fault line, hindi basta-basta nawawala ang presyon. Lumilipat lang ito. Dumidiin ito sa mga nakapaligid na bato, nagdudulot ng mga bagong tensyon at nagpapasimula ng sunod-sunod na hindi inaasahang aftershock. Sa politika, ganun din. Mga political na tectonic plate. Ang pagbagsak ng impluwensya ng Iran ay lumikha ng napakalaking geopolitical na vacuum. At tulad ng crust ng mundo, kailangang gumalaw ang political na kalagayan ng rehiyon para punan ang puwang na iyon. Habang tila tahimik sa sentro ng Iran sa ika-60 araw ng tinatawag na tigil putukan, may mga bagong alon sa gulpo at sa paligid natin. Inutusan ni Trump ang kanyang mga team na tapusin ang negosasyon sa Iran ngayong linggo at maghanda na higpitan pa ang economic embargo sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga karagdagang parusa. Pinili ang pinakamatinding pressure na pang-ekonomiya kaysa sa agarang military strike. Inasahan na mag-aanunsyo ang US ng mga bagong economic sanctions laban sa Iran ngayong linggo na tinawag ng US Treasury Secretary na walang kapantay. Lubos na ipinatutupad ang naval blockade ng Amerika at inaamin ng mga matataas na opisyal ng rehimen ng Iran na ito ay may epekto. Upang mabawi ang pagkawala ng enerhiya mula sa Iran at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong mundo, nakipag-ugnayan si Trump si mga energy producer tulad ng Venezuela upang pataasin ang produksyon ng langis. Hindi kakayanin ng Iran na tiisin ang mas pinatinding embargo ng matagal at ang kailangan lang ni Trump ay 3 buwan. Dahil dito, kung makita ng Iran na ang alternatibong supply ng enerhiya ay nagpapatatag ng mga presyo, maaari nating asahan na palalalayin nito ang labanan upang magdulot ng matinding pinsala sa mga kalaban nito. Iyon man lang ang inaasahan nitong kaya nitong gawin. At tulad ng inakala nilang magagawa nila gamit ang Hezbollah at Hamas, malamang ay hindi yon mangyayari dahil nakikita natin kung gaano kaganda ang kinalabasan yon para sa kanila. Ngayong linggo, pumasok naman ang susunod na tectonic plate, ang Turkiya. Noong nakaraang linggo, hayagang kumilos ang Turkiya kasama si Saudi Crown Prince bin Salman at punong ministro ng Pakistan na Sharif upang buuin ang Mecca Joint Defense Agreement. Ngunit hindi lantad sa publiko, unti-unti nang nagbabago ng pwesto ang Ankara. Tahimik na muling binubuo at sinasanay ni Pangulong Erdogan ng Turkiya ang hukbong sandatahan ng Syria, naglalatag ng malalalim na pundasyong istruktural sa bansang iyon. Sinusubukan ng Turkiya na iposisyon ang sarili bilang bagong nangingibabaw na kapangyarihan sa rehiyon at ang bagong mukha na humaharap sa Israel. Ngunit, nagkaroon din ng sariling malaking pagbabago ang Israel noong Oktubre 7, 2023. Hindi na namin hinahayaan ang mga hayagang kaaway na kumilos ng malaya. At kung matatandaan mo, idineklara ng Turkey ang sarili nito bilang kaaway ng Israel. Kaya nagsagawa ang Israel ng 8 airstrike sa Abu al-Dahur Air Base sa Hilagang Kanlurang Syria. Bakit? Dahil ang airbase na iyon ay isang geopolitical na fault line para sa atin.
Hayagang sinabi ng Israel na inilunsad nila ang pag-atake dahil ang Turkey ay malapit na magpadala ng mga puwersang militar sa mismong base na yon. Nakita ng Israel ang mabagal na pag-usad ng impluensya ng Turkey na papalapit ng papalapit sa ating hilagang hangganan. Ang pag-atake ay hindi basta-basta lang na aksyong militar. Iyon ay pagguhit ng Israel ng pulang linya para pigilan ang platong tektoniko ng Turkey na tuluyang pumirmi. At pinananagot din ng Syria sa pangakong ginawa nito kaugnay ng tigil putukan sa Israel na napagkasunduan ilang buwan na ang nakalipas. Na magpapatuloy ang kasalukuyang kalagayan at hindi gagamitin ng Syria ang pagtatapos ng labanan upang muling buin ang kanilang lakas ng himpapawid. Samantala, ang pinuno ng nuclear watchdog ng UN ay nagsabi nitong Martes na natuklasan ng kanilang mga inspektor ang ilang toneladang nuclear na material sa Syria sa isang lugar na ayon sa mga otoridad ay iniulat nila sa ahensya noong nakaraang buwan. Ipinahiwatig ng Foreign Minister ng Syria na gagamitin ang material para sa isang mapayapang programang nuklear na enerhiya. Sana natin narinig yan dati. Tama. The Dictator ni Sacha Baron Cohen. Pinayamamang uranium na gagamitin para sa mapayapang layunin. Oo, tignan natin kung gaano kahusay ang kalalabasan niyan para sa kanila. At ito ang pinakamalalim at pinakamatagal na pagbabago sa lahat. Ang politikal na kalagayan ng Israel ay tuluyang tumigas. Isipin mo ang isang malaking fault line pagkatapos ng isang napakalakas na lindol. Hindi basta-basta bumabalik sa dati ang lupa. Ang mga patong ng bato ay nagkakagalaw, nagkakadikit at nagiging sobrang matigas. Para sa atin, nangyari ang napakalakas na lindol na yon, gaya ng sinabi ko, noong ika-7 ng Oktubre, 2023. At ang pinakamamalaking pagbabago sa estratehiya mula nung araw na yon ay ang ganap at absolutong pagtanggi na umasa sa mga hungkag na pangako o mga kompromiso na pansamantalang nagpapalubag loob sa mga kaaway. Tapos na ang panahon ng estratehikong pasensya. Kung hamunin mo ang isang malinaw na kasunduan, agad na kumikilos ang Israel. Nakita natin ang perpektong halimbawa ng mahigpit na bagong kalagayan na ito na naganap sa larangan ng diplomasya ngayong linggo. Dumating sa rehiyon si US Special Envoy Jared Kushner na kumakatawan sa International Board of Peace ni Donald Trump. Naglakbay muna siya sa Ehipto para sa isang bihira at direktang pagpupulong sa pamunuan ng teroristang Hamas upang itulak ang isang 15 puntong roadmap para sa kinabukasan ng Gaza. Sa ilalim ng paunang planong iyon, dapat ay magkakaroon ng yugto-yugtong pag-atras ng militar ng Israel, kasabay ng unti-unting hakbang-hakbang na pagdidisarma ng Hamas. Ngunit pagdating ni Kushner sa Israel noong Lunes at naupo kasama si punong ministro Benjamin Netanyahu, tahasang tinanggihan ni Netanyahu ang ideyang iyon. Walang kompromiso ang mensahe ng Israel. Walang magiging progreso, walang muling pagtatayo, at yak na walang pag-atras ng militar hanggat hindi pa lubusang nadidisarma ang Hamas. Yun lang. Walang mga yugto, walang mga kalahating hakbang. Tahasan ng binalaan ng Israel si Kushner na hindi talaga namin pinagkakatiwalaan ang Hamas na tuparin ang mga pangako nila sa hinaharap. Kailan ba nila nagawa iyon? At tingnan mo kung gaano kabilis nagbago ang tono ng Amerika pagkatapos ng pulong na iyon. Pagkatapos makipag-usap kay Netanyahu, lumabas agad si Kushner sa Fox News at hayagang sinuportahan ang paninindigan ng Israel. Nagbabala siya na kung hindi agad susuko ng Hamas ang kanilang mga armas at kagamitan, lubos na susuportahan ng Estados Unidos ang IDF na muling simulan ang digmaan para tapusin ang trabaho. Hindi sumunod ang Israel sa internasyonal na plano. Pinilit naming ang plano ang sumunod sa amin. Kaya maging si Kushner na nagdadala ng mga internasyonal na kasunduan sa Gaza o si Jelani nagmamanyobra sa Turkey at Syria, iisa ang mensaheng ipinapadala ng Israel sa buong mundo. Patay na ang mga lumang patakaran. Wala ng pasensya, wala ng pagtitiwala sa mga pangakong papel mula sa ating mga kaaway. Kung may banta sa isang fault line, agad na aaksyon ng Israel. Nagbago na ang kalagayan at ang mga bagong realidad ay mananatili na. Linawin ko lang, nasa parehong fault line pa rin ang rehiyon. Muling inatake ng Iran at ng mga Houthi ang Saudi Arabia at ang Emirates na yung linggo nang hindi tinulungan ng mga miyembro ng bagong alyansa. Naisip mo na ba kung bakit inakala ng Iran na kaya nitong wasakin ng Israel gamit ang mga proxy nito? Kasi nagtagumpay sila sa lahat ng ibang lugar, sa Iraq, sa Syria, sa Lebanon at pati na rin sa Saudi Arabia. Wala sa mga militar na mga bansang ito ang nakapagtaboy sa mga proxy na umaatake sa kanila. Ang Israel ay may 5 proxy na isa-isang pinabagsak. At bukod pa doon, nagawa pa nitong atakihin ang Iran na itinuturing na pinakamalakas sa rehiyon. Direkta naming inatake sila at pinahina. At bago pa ako makarinig ng mga karaniwang reklamo tungkol sa kung paano ang Amerika ay nakikidigma para sa Israel, isang paalala kung paano ang isang na nakalimutan na ng publiko. Isang lihim na misyon ng Mossad ng Israel mula eksaktong 60 taon na ang nakalipas na yung linggo ang tumulong maglatag ng pundasyon ng estratehikong alyansa ng US at Israel. Kapag binabatikos ng mga kritiko ang US,
Israel na relasyon. Madalas nilang tinutukoy ang malungkot na aksidente ng USS Liberty noong 1967 habang lubusang binabalewala ang isa sa pinakamalalaking tagumpay sa intelihensya sa makabagong kasaysayan ng militar, ang Operation Diamond. Noon Agosto, 1966. Ilang buwan bago ang 6 na araw na digmaan. Nagtagumpay ang Israel sa isang matapang na misyon kung saan pinangunahan ng Mossad ang paglipat panig ng isang piloto ng Iraqi Air Force, si Munir Radfa, na lumipad gamit ang pinakamakabagong Soviet MiG-21 diretso papuntang Israel. Noong panahong iyon, dumaranas ng mabibigat na kaswalti ang mga Amerikanong piloto sa Vietnam laban sa mga mabilis at liksyang Soviet jets na ito dahil halos walang alam ang Western intelligence tungkol sa mga ito. Noon, hindi pa ganun kaspesyal ang alyansa ng Estados Unidos at Israel na nakikita natin ngayon. Sa tugalang, nagpapatupad ang Washington ng de facto na embargo sa armas laban sa Israel, sinusubukang manatiling neutral sa gitnang silangan, habang ang Pransya ang pangunahing tagapagsupply ng armas ng Israel. Sa halip na panatilihin ang fighter jet para sa sarili nila, palihim itong ibinigay ng Israel sa Defense Intelligence Agency ng Estados Unidos para hindi malaman ng mga Soviet. Lumipad ang mga Amerikanong test pilot gamit ang jet sa Area 51 sa ilalim ng Operation Have Donut. Sinerge ko yan. Totoong may operasyon na ganyan, tingnan mo. Nadiskubre nila ang mga seryosong depekto sa disenyo. Dahil sa mga natuklasan, tuluyang binago ang taktika ng US sa air combat at diretsong nagresulta sa paglikha ng Top Gun program ng Navy. Yung pelikula ni Tom Cruise na nagligtas ng hindi mabilang na buhay ng mga Amerikano sa Timog Silangang Asya. Hindi lang nito na iligtas ang mga buhay ng Amerikano, kundi binago rin nito ng lubusan ang patakarang panlabas ng US. Pinatunayan nito sa Washington na ang Israel ay hindi lang basta tinutulungan, kundi isang hindi mapapalitang estratehikong kaalyado na nagresulta sa makasaysayang pagbebenta ng F-4 Phantoms noong 1968. Ang tunay na alyansa ay hindi nabubuo dahil lang sa damdamin. Nabubuo ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng intelihensya at lakas ng magkabilang panig. Hindi dapat piliin lang ang mga alaala ng kasaysayan. Ang paghusga sa isang dekada-dekadang alyansa based lang sa pinakamalalang insidente ng friendly fire habang binubura ang mga tagumpay na nagligtas ng buhay tulad ng Operation Diamond ay maling uri ng rebisyonismo. At totoo na yon mula pa noong 1966 at mas. Totoo pa ngayon. At sa totoo lang, ang ika-7 ng Oktubre ay dapat magsilbing babala sa inyong lahat, sa inyong mga bansa. Ang ika-7 ng Oktubre ay resulta ng mga taon kung saan ang mga Islamikong kaaway ng Israel ay nabuo ang paniniwala na kaya nila kaming wasakin dahil ininterpret nila ang aming pagpipigil at mga panlipunang kaugalian bilang kahinaan. Ngayon, nakikita ng Islam kung paano sila unti-unting kumakalat sa Europa. At lalo lang nitong pinatitibay ang kanilang paniniwala na sila ay nakahihigit. Nakikita nila ang mga hangal na sumusuporta sa kanilang mararahas at mamamatay taong hangarin. Lalo silang ginaganahan at hinihikayat. Nakikita rin nila ang maliliit na tagumpay na nakakamit nila sa Amerika at lalo nitong pinapalakas ang kanilang ego na dadala sila sa pagkasabik sa tarahasan tulad ng nakita natin noong Oktubre 7 dito sa Israel. Hindi nila itinatago ang kanilang mga madugong pantasya. Maaga nilang kakalabitin ang gatilyo. Kung magrereklamo sila tungkol sa ginawa ng Israel sa kanila, hintayin mong maglaro sila ng cowboy at Islamista. Palaging nariyan ang kanilang panlilinlang. Habang tayong lahat ay minamanipula ng isang naratibo ng media tungkol sa genocide at gutom sa Gaza, isang serye ng mga video na inilabas na yung linggo ng Gaza Wood sa Instagram, ipinapakita nila ang totoong kalagayan sa Gaza, kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ako magiging mapang-uyam na yon at tatawaging kakilakilabot ang mga ito habang tinitingnan natin ang mga larawang ito. Mukhang wala na namang gatas ngayon. Hindi naman palaging ganito. Masaya ang samahan noon. Ginagawa naming araw ang gabi. Ako at ikaw at ako, kahit paano pa nila ihagis ang dice, tayo pa rin ang magkasama. Ikaw lang ang para sa akin at ako para sa iyo. Kaysaya nating magkasama. Hindi ko kayang mahalin ang iba, kundi ikaw lang habang buhay. Kapag kasama kita, mahal, magiging bughaw ang langit habang buhay. Seryoso, makikita mo dito kung bakit ang LGBT at ang mga hangal na grupong trans ay sumasama sa mga pervert na ito. Kaya ang totoong kasindak-sindak, ang tunay na dapat ikagalit, ay hindi ang nangyayari sa Gaza. Nasa kung paano inaangkin at ginagawang mababaw ng Western media at mga politiko ang mga makasaysayang kalupitan para sa kanilang sariling politikal na kwento. Ang paghahambing ng kasalukuyang kalagayan sa mga makasaysayang kasamaan ay hindi pinapansin ang matitinding realidad. Sa mga ghetto ng Nazi at sa mga concentration camp, napilitan ang mga biktima na kumain ng damo para mabuhay. Walang sumayaw o nagsayang ng pagkain kahit nung sila ay nailigtas na. Ang mga nagugutom na bata sa Biafra o Ethiopia, mahigpit nilang pinanghawakan ang bawat piraso ng pagkain. Wala silang mga lokal na palengke o bukas na mga restauran. Hindi sila nagbabatuhan ng pagkain sa isa't isa. Walang mga tao na nagsasayaw at nagdiriwang sa mga Soviet gulag. Ang pagpapaliit sa mga makasaysayang karumal-dumal na pangyayari bilang mga wad na puntong pampulitika ay nagpapababa sa halaga ng pagdurusa noon at maging ng mga kasalukuyang realidad. Habang sila ay nagsasayaw at masayang-masaya na magkasama,
May mga Islamista na gumagawa ng ganito sa Afrika. Mga bagay na ginawa nila sa ating mga kababaihan at mga bata noong ika-7 ng Oktubre. Pero natutunan nila na sa amin, sa Israel, sa mga Hudyo, hindi nila pwedeng ipagpatuloy dahil hindi tulad ng ibang minorya sa gitnang silangan. Kaya naming ipagtanggol ang aming sarili. At para lang matulungan kayong mailarawan ang ibig kong sabihin tungkol sa gitnang silangan, tingnan ninyo ang larawang ito. Lahat ng minorya na nakatira sa lugar na ito, isang lugar na kasing laki ng Estados Unidos, ay inaapi at sinasakop ng Islam ng mga Arabo na mga kolonisador mula sa Arabia. At tanging itong maliit na bahagi dito sa gitna ang kayang lumaban sa kanila. Kaya wag ninyo akong pagsabihan tungkol sa paglaban, kayong mga siraulo at pervertido. Bueno, habang tumatagal ang kainitan ng tag-init, tandaan ninyo na kahit mukhang tahimik, marami talagang nangyayari ng palihim sa likod ng mga eksena. Ako si Daniel Seaman. Salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa Straight Up mula sa JNS TV Studios sa Jerusalem, Israel. Shabbat Shalom at magkikita tayo muli sa susunod na linggo.